20 taon ang nakalipas, ang kapitbahay naming si Victor ay sinamantala ang kamangmangan ng aking mga magulang. Sa isang kontratang $1, pinilit niya ang aking mga magulang na ibenta ang aming lupang homestead. Tuwing humihingi ng tulong ang aking mga magulang, laging iisa ang kanilang natatanggap na sagot. Ang kontrata ay may bisa sa batas. Wala nang pagpipilian, dinala nila ako sa kabiserang bayan para magtrabaho. Mula sa araw na iyon, nanumpa ako. Ipapabayad ko sa kanila ang kahiyang ginawa nila sa amin ng 1,000 beses. Nag-aral ako ng walang tigil sa loob ng 20 taon, nakikipaglaban sa bawat hakbang pasulong. Sa wakas, naging project director ako ng isang pampublikong kumpanya. G. Miller, narito po ang plano ng demolisyon para sa South District Development Zone. Handa na po ang mga tauhan para sa lahat ng 3 lugar. Kapag nakuha na po natin ang nayon ng Oak Ridge, ang pinakamahalagang bahagi, ang ating buong komersyal na distrito, ay tuluyang makokonekta. Nayon ng Oak Ridge. Iwanan mo. G. Miller, kayo po. Nagbibiro po ba kayo? G. Miller, tingnan ninyo po. Namuhunan na po tayo daan-daang milyon sa mga kalapit na lugar. Kung lalampasan po natin ang nayon ng Oak Ridge, ang ating buong planong komersyal ay tuluyang masisira. Kung gayon, baguhin ang plano. Pero, Sofia, 6 na taon ka nang sumusunod sa akin. Kailan ka nagkaroon ng karapatan na tanungin ang mga desisyon ko? paumanhin po, G. Miller. Hindi ko dapat sinabi iyon. Makikipag-ugnayan ako sa mga designer at babaguhin ang plano. Victor. Pagkalipas ng 20 taon, ako, si Ethan Miller, ay bumalik. Hoy Arturo, may sasabihin ako sa iyo. Gumagawa ng kalsada ang nayon. Lahat ay pumirma na. Dapat pumirma ka rin. Eto. Babasahin ko ito sa iyo. Nakasulat na pumapayag kang payagan ang nayon na pansamantalang gamitin ang lupa sa harap. Lagyan mo na lang ng thumbprint dito. Victor, ano ang ibig sabihin ng pansamantalang paggamit? Hindi mo maaaring galawin ang aming tahanang minana. Arturo, huwag kang mag-alala. Wala ka bang tiwala sa akin? Ang ibig sabihin ng pansamantalang paggamit ay ginagamit lang namin ang lupa sa labas ng bahay mo para mag-imbak ng buhangin at semento. Kapag tapos na ang kalsada, ang lupa na ito ay ibabalik ng eksakto tulad ng dati. Sige. Ibalik mo na lang kapag tapos ka na. Salamat, Victor. Hindi ako marunong magbasa. Salamat sa pag-aasikaso nito para sa akin. Siyempre. Lagyan mo na lang ng thumbprint dito. Sige. Tara. Dito ba? Oh, ayos. Gibain ito. Walang batong matitira. Victor, ano ang ginagawa mo? Ito ang aming tahanang ninuno. Hindi ba sinabi mo na ang harapan naming lote lang ang kailangan mo para sa daan? Arturo, nakasulat na yan, itim sa puti, kusang loob mong inilipat. Ang lupang homestead mo sa akin ng permanente. Ngayon, akin na ito. Ikaw, Umalis. Ituloy ang paggiba. dinaya mo ako dahil hindi ako marunong magbasa. Wala ka bang konsensya? Umalis. Ipatag. Arturo. Victor. Pakiusap, itigil mo ito. Hindi kami marunong magbasa. Wala kaming alam kung ano ang nakasulat. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag mo kaming pabayarang walang tahanan. Victor. Umalis. Arturo. Nakasulat na yan, itim sa puti. ₱1 lang ang binayad ko para dito. Hindi ko naman kinuha ang lupa mo ng libre. Hindi ka nga marunong magsulat ng sarili mong pangalan. Ano pang silbi sa iyo ng lupang homestead? Hindi mo ito magagawa? Gawin. Arturo, gumising ka.
Pakiusap, bigyan mo pa kami ng ilang araw. Wala kaming mapuntahan. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Wala kaming matirahan. Arturo, gusto kong bumalik sa nayon. Gusto kong makita ang ating tahanang ninuno. Kitay. Lalo! Tatay, ayos ka lang? Arturo, anong ginagawa mo rito? Ang lupang homestead mo ay pag-aari na ng mga Sterling sa loob ng maraming taon. Umalis ka. Patay na ang tatay ko. Gusto ko lang, ilibing ang kanyang abo sa libingan ng pamilya namin. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Gusto mong pumasok sa nayon? Hindi ko siya papasukin sa libingan ng pamilya ngayon. Ano ang magagawa mo? Pakiusap, nagmamakaawa ako. Hayaan mo lang kaming mabuhay. Umalis ka. Huwag mong apihin ang tatay ko! Lumayo ka. Lumayo ka! Lumayo ka! Paslit ka. Yang. Tingnan mo ang kaawa-awa mong kalagayan ngayon. Wala ka man lang matatawag na tahanan. At sa tingin mo makakapasok ka sa libingan ng pamilya namin. Ang buong pamilya mo ay walang kuwenta, kundi ang gumulong sa putik sa buong buhay ninyo. Pwe, hahaha, umalis ka. Diyos ko. Bakit ito nangyayari? Victor, ang utang na ito, sinusubaybayan ko ito sa loob ng 20 taon. At simula pa lamang ito. Ang konstruksyon sa South District Development Zone ay puspisan na. 3,000 sambahayan sa nayon ang sumasailalim sa relokasyon. Hoy! Ano ba yan? Hoy, Tandang Lee, narinig mo na ba? Pati ang mga aso sa nayon ng Lee nakakuha ng 100,000. Bakit kaya hindi isinama ang nayon ng Oak Ridge? Nasaan ang kapitan natin? Saan ba nagpunta si Jorge? Kung hindi tayo ipalilipat, mapapahamak ang nayon natin. Halika, hanapin natin siya. Miss, pakiusap. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakiisa pang tawag para sa amin. Ako ang sekretaryo ng nayon ng Oak Ridge. Napaka-urgente nito. Kailangan ko makita si G. Miller. Kahit isang beses lang napulong, malaking tulong na po. Oh, eksakto. Sir, paulit-ulit ko nang sinabi sa inyo, wala kayong appointment. Hindi kayo pwedeng umakyat. Kunin na ninyo ang mga ito at umalis na kayo. Binababaran ninyo ang lobby. Miss, pakiusap. Maawa naman po kayo. Mahigit 300 tao sa nayon ang naghihintay ng sagot ko. Oo. Gawa sa bahay ang langis na ito. Pakiusap, tulungan lang ninyo kami. Hoy, maganda. Pwede bang mag-exception ka? Hayaan mo lang akong makipagkita kay G. Miller at gagawin kong sulit para sa iyo. Eto. Hoy! Anong akala mo ginagawa mo? Kaya mo bang bayaran ng sira? Guard! Ay naku! Nasaan ang hustisya? Hoy, lahat! Tingnan ninyo! Itong malaking kumpanya ay nang-aapi ng mga ordinaryong tao. Binubugbog ng security ang mga tao. Kahindik-hindik ito. Sige. Tigilan na ang pagsigaw. Tatawag na ako. Okay? G. Miller, ang sekretaryo ng nayon ng Oak Ridge at ang mga kinatawan ng mga taga-nayon ay narito na naman po. Ilang araw ang nakalipas, gusto po nila kayong ilibre ng hapunan. Magalang ko po silang tinanggihan, pero hindi ko po inaasahan na magkakagulo sila sa ibaba ngayon. Ang tatlo po ay nagdala ng sariwang itlog at canola oil, nag-aalok ng sigarilyo sa lahat ng makasalubong. Tapos nagwala at gumulong-gulong sa ibaba. G. Miller, tatawag po ba ako ng security at ipapalayas sila? Paakyatin sila. G. Miller. Hello. Ako ang sekretarya ng nayon ng Oak Ridge. Ako si Jorge. Ang dalawang ito ay mga kinatawan ng nayon. Opisyal Ross. Victor. Maupo po kayo. G. Miller. Ang mga lugar sa paligid ng aming nayon ay naalis na lahat. Ngayon, ang aming nayon na lang ang natitira at lahat ay talagang nag-aalala.
Pumunta kami ngayon upang linawin ang aming posisyon. Ang kompensasyon ay pwedeng pag-usapan. Ang mga taga nayon ay ganap na makikipagtulungan. Hindi kami magdudulot ng anumang problema sa inyo. Isa pa. G. Miller. Ito ay isang pinagsamang petisyon mula sa mahigit 300 sambahayan na may pulang bakas ng hinlalaki. Kung aprubahan ninyo, maaari kaming lumipat bukas. Oo, G. Miller. Ganap kaming makikipagtulungan. G. Miller, hindi ba tayo nagkita dati? Ano bang sinasabi mo? Malaking tao si G. Miller. Paano kanya nakilala? Tama. G. Miller, makinig kayo sa akin. Hindi talaga ako marunong magsalita. Malaking tao kayo. Kaming mga ordinaryong tao, hindi alam ang mga patakaran tungkol sa relokasyon. Pahahalagahan namin ang tulong ninyo. Pakiusap, pag-isipan ninyo ito. Jorge, Oh? salamat sa pagpunta. Pero linawin ko lang. Ang lupa sa nayon ng Oak Ridge. Hindi ito gagalawin ng Apex Group. Bakit G. Miller? Maraming potensyal ang nayon namin. Patag ang lupa at madaling linisin ang mga bahay. At handa kaming makipag-ayos sa kahit ano. Pero hindi man lang kayo nagbibigay ng dahilan. Paano ko ito ipapaliwanag sa lahat? Mahigit 300 taga nayon ay umaasa sa bayad na iyon para mabuhay. Walang dahilan. Ito ay isang desisyon sa negosyo. Hoy, G. Miller, saan ang bayan ninyo? Victor, kahit maging abo, makikilala pa rin kita. Yung lokal. Ha? Victor, anong problema mo? Kilala mo si G. Miller? Hindi. Hindi ko siya kilala. Kasi nakita ko si G. Miller at pamilyar siya sa akin. Sobrang pamilyar. Sofia, ihatid mo sila palabas. Opo. Chief, ito. Lakad. Captain Hayes, bilisan ang demolisyon sa South District Development Zone. Demolition crew, doblehin ang tauhan. Bago matapos ang buwang ito, dapat itong pantayin. Tatay? Nanay? Lolo? Ang utang na ito. 20 taon kong binilang ang utang. Victor, babayaran mo ito ng 10 beses daang beses. Demolition, yumaman ang Southside magdamag. Jorge, lumabas ka dyan. Kahit yung tanga sa kabilang nayon bumili ng luxury car. Pero ang nayon ng Oak Ridge, walang nakuha. Tama, Jorge. Ikaw ba nagnakaw ng pera naming para sa relocation? Mas mabuti pang magpaliwanag ka ngayon? Kung hindi, gigibain ko ang opisina ng nayon? Labas! Tingnan nyo ito, lahat. Ngayon, pipilitin ko silang bigyan tayo ng sagot. At kung hindi, isasama ko kayong lahat upang mag-livestream ng ating laban para sa katarungan. Lahat, huminahon. Pumunta ako sa Apex Group. Sinabi ni G. Miller na desisyon ito ng negosyo, kaya kami hindi kasama. Kalokohan. Kung hindi kami kasama, sabihin mo kung bakit. Bakit naman kami ang pinag-iinitan? Mga tapat na tao. Mga kababayan, pakinggan nyo ako. Ang kapitalistang iyan ay sumisipsip ng dugo't buhay natin at nilalamon tayo ng buhay. Walang demolisyon? Bakit hindi, ha? Mga kababayan, isama ang mga matatanda at bata. Sumama kayo sa akin sa punong tanggapan ng Apex Group. Magli-livestream tayo ng ating protesta. Imposibleng habang nanonood ang buong bansa. Tatanggihan niya tayo ng sagot. Oo, i-livestream ang protesta. Kumuha ng sagot, mag-live at humingi ng sagot.
Mga kababayan, tingnan ninyo. Isa itong bilyon-bilyong dolyar na pampublikong kumpanya. At ito ang ginagawa nila. Nilinis nila ang 3 kalapit na nayon. Ang Oak Ridge lang ang hindi kasama. Ginugutom nila tayo. Ang project manager nila, si Miller, ay hindi man lang nagpapakita ng mukha. Ngayon, kung ang Apex Group ay hindi tayo bibigyan ng sagot. Mahigit 200 sa atin ay mamamatay dito mismo sa lobby na ito. Ikaw, munting paslit. Ano naman kung big shot ka na ngayon? Lulunurin kita sa laway. G. Miller, wala ng kontrol ang backlash. Ang mga top searches ay puro mapanirang artikulo. Kung hindi tayo tatawag ng pulis, sisirain nila ang lobby. Pulis. Bakit tatawag ng pulis? Ang saya ay nagsisimula pa lang. Narito siya! Narito siya! Yan si G. Miller! Siya ang nag-alis ng ating lupa sa plano. Palibutan natin siya. Huwag siyang makatakas. Ikaw na malupit na boss. Papatayin kita. Aray! Nananakit siya. Umaatake ang mga alipores ng malaking boss. Ito. Ikaw si G. Miller? Di ba? Sa harap ng 60,000 manonood sa live stream na ito, bigyan mo ng sagot ang nayon ng Oak Ridge. Bakit giniba ang 3 kalapit na nayon, pero hindi ang Oak Ridge? Lumapit kayo. Ano ba ang kinakatakutan ninyo? Pagbayarin ninyo siya. G. Miller. Sabi ng PR, hindi natin mapigilan ang online backlash. Bumabagsak din ang stock. Kung magpapatuloy ito, malalagay tayo sa malubhang problema. G. Miller, magsalita ka naman. EP ka ba? Mababa ba ang tingin mo sa mga taga-nayon? Akala mo madali kaming target? Umurong kayo. Kung gagalaw kayo sa amin, tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? Sige. Sige. Pumunta ang pulis para makita nila kung paano ninyo itinutulak sa kamatayan ang mga ordinaryong tao. Gusto mo ng sagot, di ba? Kung gayon, bibigyan kita. Ipaliwanag mo ang sarili mo. G. Miller, tigilan mo na ang pagpapanggap. Sa harap ng 60,000 manonood, anong patunay ang maibibigay mo? Ano, kukuha ka ba ng opisyal na dokumento na nagpapatunay na hindi gigibain ang nayon natin at legal ito? Eksakto. Tama. Malupit na kapitalista siya. Huwag kayong matakot sa kanya. Gusto ninyo ng paliwanag? Narito ang paliwanag. Ang kontratang ito ay nilagdaan 20 taon na ang nakalilipas. Ang 2 partidong pumirma, isang partido ay ang mga taga-nayon ng Oak Ridge, Victor Sterling. Ang kabilang partido ay ang aking ama, Arturo Miller. Miller? Arturo Miller? Arturo Miller. Taga-pamilya Miller ka. Ethan? Basahin mo ng mabuti. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko gigibain ang nayon ng Oak Ridge. Sa ilalim ng batas, itong lupang homestead ay pag-aari mo na ngayon, Victor. Kung gigibain ko ito, kailangan kong bayaran siya ng market value. 10 milyon. Mas gugustuhin ko pang itapon ang perang iyon sa tubig, kaysa ibigay sa lalaking nanloko sa pamilya ko ng aming tahanan ng ninuno kahit 1 sentimo. Hanggat ang lupaing ito ay pag-aari pa ni Victor Sterling, nayon ng Oak Ridge at ang aking Apex Group, ay hindi kailanman gigibain ito. Victor Sterling. Lahat ng sinabi ni G. Miller ay totoo. Niloko mo talaga ang pamilya Miller para makuha ang kanilang lupa. Nagsisinungaling siya. Iyon ay isang kontratang pinirmahan at pumayag ang kanyang ama dito. Nakasulat iyan ng itim at puti. Niloko ni Victor Sterling ang tatay ko sa pagsasabing gumagawa ng daan ang nayon. Sabi niya pahintulot lang iyon para sa paggamit ng lupa. Ngunit sa totoo lang, ito ay permanenteng paglilipat ng aming lupang homestead. Hindi marunong magbasa ang tatay ko. Naniwala siya sa mga kasinungalingan ni Victor. Kaya naglagay siya ng thumbprint. 3 araw pagkatapos niyang pumirma, nagdala si Victor Sterling ng bulldozer at pinaandar ito mismo sa aming pintuan para gibain ang aming bahay. Itinulak niya ang tatay ko sa lupa.
Ang likod ng kanyang ulo ay tumama sa bato. At kumalat ang dugo sa lahat ng dako. Kailangan niya ng 17 takip. At ang aking nanay. Siya ay lumuhod sa putik at nagmakaawa sa kanya na tumigil. Pagkatapos, may sinabi siya, na naaalala ko sa loob ng 20 taon. Sinabi niya, Arturo, hindi ka man lang marunong sumulat ng sarili mong pangalan. Anong silbi ng lupang homestead sa iyo? Kasuklam-suklam iyan. Diretso niya silang tinutulak sa kapahamakan. Hindi iyon ang nangyari. Ito ay isang lehitimong kontrata. Kusang pumirma ang tatay mo. Lehitimong kontrata? Sino ang naglilipat ng lupang homestead para sa 1 piso? Si Victor Sterling ay hinampas ang piso na iyon sa aking pintuan. Lahat ng tao sa nayon ng Oak Ridge ay nakatayo roon at nanonood. At sinabi nila na patas daw ang ginawa ni Victor. Kaya sabihin mo sa akin ang ginawa ko ngayon. Ginawa ba ng patas? Ano? Ha? Victor, totoong sinasabi niya. Kumuha ka ng 1 piso at dinaya mo sila sa lupa nila. Bitawan mo. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan niya. Victor, halimaw ka! Ipapapatay mo ang buong nayon! Hindi iyon ang nangyari. Anong ibig mong sabihin? Hindi? Paluin siya. Hayop ka, sinira mo ang pamilya Miller. At ngayon, hinayla mo. Ang mahigit 300 pamilya, pababa kasama mo. Ako, papatayin kita sa pambubugbog. Sinabi ko na sa iyo, noong itinayo mo ang bahay na 3 palapag, saan mo nakuha ang pera? Kaya dinaya mo ang mga tao sa lupa nila. Bayaran niya tayo. Ang kabayaran namin sa demolisyon. Niloko niya sila. Tigilan mo ako. Tulong! Tigilan mo ako. Tama, patayin niya ang matandang manloloko. Tigilan mo ako. Tulong! Huwag mo akong saktan. Papatayin kita. Huwag mo akong paluin. Lalabanan ko kayong lahat. Ethan O., hindi G. Miller. Mas mababa pa ako sa aso. Hindi na ako tao. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Nagkamali ako. G. Miller, kaming mga taga-nayon humihingi ng tawad sa pamilya ninyo. Noon, wala kaming puso at nanood lang sa gilid. Pero, ang 300 taga-nayon na ito ay walang sala. May mga matatandang magulang na may sakit sa bahay at mga batang kailangang manatili sa paaralan. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa inyo. G. Miller, pakiusap, nagmamakaawa kami sa inyo. Gibain nyo na. Bulag kami. At hindi namin napigilan ang masamang taong iyon. Parusahan niyo na lang kami. Gibain nyo na, G. Miller. Pakiusap, bigyan nyo kami ng paraan para mabuhay. G. Miller, nagbago na ang takbo ng livestream. Matapos makita ang daming matatandang lumuhod, hinihimok kayo ng mga manonood na magpakita ng awa at aprubahan ang demolisyon. Demolisyon? Baka pag-isipan ko. Pero may mga kondisyon ako. Sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Gagawin namin ang lahat. Una, ibalik ang lupang homestead na ito. Sa aking itay, tulad ng dati, kapag tapos na iyon, maaari nating pag-usapan ang muling pagpapaunlad. Sige, gagawin namin. Kaagad. Victor, narinig mo ba iyon? Ibalik ang lupa kay G. Miller. Pagkatapos, matatapos na ang lahat at maliligtas ang nayon namin. Ibalik iyan. Tara, ano pang hinihintay mo? Ikaw ang may gawa ng gulo na ito. Ibalik mo, at tapos na. Sinusubukan mo bang patayin kaming lahat? Bilisan mo. Tara, tumango ka. Ibalik ang lupa kay G. Miller. Ibalik iyon? Wala na akong matitira. Pero kung tumanggi akong bitawan ito, ito na isang minahan ng ginto na nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi. Ang lupa na iyon ay akin. Ang dokumento ay nagsasabing akin ito. Ito ay nasa distrito ng negosyo. Sa gitna mismo, nagkakahalaga ng 10 milyon. Mamamatay ako bago ko ito ibalik. Victor, ano bang sinasabi mo? Gusto mo bang mamatay ang buong baryo? Huwag mo akong itulak. Ang lupang homestead na iyon ay ang pinakamalaking lupa ng pamilya ko. May 3 palapag na gusali doon.
Kung ibabalik ko ito, wala nang matitira kahit isang pirasong lupa ang pamilya ko. Ang bayad sa demolisyon ay batay sa sukat ng lupa. Lahat ng ibang pamilya ay nakakakuha ng mahigit $1,000,000. Ako kaya? Magugutom ba ako? Hindi mo kami mapipigil lahat para lang sa sarili mo. At mawawalan ng pera ang buong baryo. Tama. Ikaw ang nagkaproblema. Kaya bakit kami magdusa? Alam ko kung paano ito gawin nang hindi humihingi sa kanya. Mag-isip kayo, lahat. Ang 3 baryo sa paligid natin ay giniba para bigyang daan ang isang business district. At ang ating baryo ay nagkataong nasa mismong gitna ng 3 baryo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Prime real estate ito. Kung hindi niya tayo gigibain, hindi rin tayo maggigiba ng kahit ano. Kapag nakabalik na tayo, gagawin nating mga tindahan sa unang palapag ang mga bahay na nakaharap sa kalye. Pwede nating ipaupahan o magbukas ng supermarket at restaurant. Pareho namang okay. Kapag naitayo na ang business district na ito, lahat ng tao ay dadagsa sa atin. May mga tao dito sa buong taon. Hindi ba tayo kikita ng mas malaki kaysa sa perang makukuha natin sa demolisyon? Pera sa demolisyon, isang beses lang yan. Kapag nagastos na, wala na. Ang isang tindahan ay parang gintong manok. Mapapakain ka nito habang buhay. Si Ethan Miller ay maaaring maging kasing lakas ng gusto niya. Kaya ba niya talaga tayong pigilan sa pagbubukas ng mga restaurant sa sarili nating lupa? G. Miller, nagbago na naman ang sentimiento sa online. May business sense ang matandang ito. Isang gintong manok. Prime real estate. Natatakot ako na hindi ka makakakuha kahit isang gintong itlog mula rito bago pa man mawala ang inyong mga buhay. Lahat, huwag kayong matakot sa kanya. Nasa alanganin lang siya. Kung lalo niya tayong sinusumpa, lalo nitong pinapatunayan na malaki ang kikitain natin dito. Huwag kayong makinig sa kalokohan niya. Iyan ang patakaran ng malaking kumpanya. Paano tayo makakaalam? Tito Jorge, sa tingin ko tama siya. Ang bayaw ko ay may maliit na tindahan sa bayan. Kumikita siya ng mahigit 10,000 kada taon. Kung gagawin nating mga tindahan ng ating mga bahay sa ground floor, sa mismong commercial district, di ba mas maganda iyon kaysa sa downtown? Tama, mabilis kang umintindi. Sanayon ng aking mga magulang. May mga taong nakatanggap ng bayad sa demolisyon at nilustay lahat sa loob ng 2 taon. Mas maganda ang tindahan. Tiyak nakita sa loob ng maraming taon. Ang malaking developer ay minamaliit tayo. Hindi ba tayo ang kumita? Tama. Magbukas ng fast food. Malaki ang kita. Ang bahay ko ay nasa mismong intersection. Ito ang pinakamagandang lokasyon. Ano ba? Mga hangal kayo. Akala ba ninyo ganon kadali? Bobo ka ba? Ang bakuran mo ay pinakamalaki sa nayon. Isipin mo. Gawing tindahan ang bakuran mo. At isipin ang taunang upa. Ang pera para sa bahay ng apo mo ay matatakpan lahat, di ba? Ngayon, pinipilit mo akong ibalik ang lupa. Iyan ang pumutol sa kinabukasan ng sarili mong apo. Victor, sa tingin mo, ito ay talagang gagana? Talaga. Sige, kung gayon hindi natin siya hihingan. Gagawin natin ito sa ating sarili. Sofia, G. Mila, kung ipipilit nilang pumunta sa patay na dulo, abisuhan ang kagawaran ng disenyo, ilabas ang pinakabagong mga plano. Online. May mali. Si G. Miller ay nagpapatakbo ng imperyong multibilyong dolyar. Paano nangyari na ang isang tulad ni Victor ay mambastos sa kanya? May hindi tama. Lahat tumahimik. Hindi ka pwedeng basta-basta manghula sa mga plano. Huwag mong hayaang galitin kanya. Victor, itigil mo na ang pagulo sa lahat. Official Ross, hindi porket kolehiyado ka, ay alam mo na ang lahat. Nakita mo na ba ang mga plano? Hindi mo pa. Nakita ko na. Tiningnan ko ito bago dumating. Ang bagong distrito ng South Vale, abiso ng pagpaplano, malinaw na nakasaad dito. Kumpol ng komersyal na mga pasilidad. Residential na zona, sino ang niloloko mo? Yung 3 na yon ay magiging mga mall o mga pabahay. At ang ating nayon? Nasa gitna mismo. Maraming tao? Sobra. Mga supermarket, mga restaurant, kikita tayo ng malaki. Darating sila mula sa 3 panig. At lahat ay dadaan sa ating nayon. Hindi tayo bebenta. Alam nyo ba ang ibig sabihin nun?
Uupo lang tayo at maniningil ng renta. Ngayon, hindi tayo ang magmamakaawa na bilhin niya ang atin. Siya ang kailangang mamalimos sa atin na nakaluhod. Gagawin natin ito ng mag-isa. Oo, edi hindi tayo magbebenta. Gagawin natin ito ng mag-isa. Bakit siya pakiusapan? Parang hindi tayo mabubuhay kung wala siya. Tayo na ang sarili nating boss. Yung lupang homestead mo, hinding-hindi ko ito ibabalik. Ano ang magagawa mo rito? Sino ang nagsabi sa'yo na ang tatlong nayon sa tabi ay gigibain? Para bigyang daan ang isang komersyal na distrito. G. Miller. Kayo, ano ang ibig mong sabihin? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sinuri ko na. Nasa online na lahat. Sophia. Ito ang aprobadong pinakabagong plano ng Apex Group. Ang lupa ng tatlong nakapaligid na nayon ay hindi para sa shopping district o residential complex. Ito ang East District Logistics Hub ng Apex Group. Logistics. Isang logistics hub? Isang 300,000 square meter na transfer hub na tumatakbo 24-25. Ang mga container truck ay tumatakbo araw at gabi. Ngayon, tingnan ninyong mabuti. Ang lokasyon ng nayon ng Oak Ridge ay nasa pagitan ng tatlong logistics parks. Sa gitna mismo, sa natitirang bahagi, ay isang ring highway. Gusto mong magbukas ng mga restaurant at supermarket sa isang logistics park? Sino ang bibili doon? Gulong ng truck sa highway. Ang mga container truck ay dumadaan mula umaga hanggang gabi. Ang alikabok ay napakakapal, hindi ka makapagsampay. Ang ingay ay napakalakas, hindi magsasara ang mga bintana. Magbukas ng restaurant. Magbukas ng supermarket. Hindi ka man lang makakatulog. Tapos na. Tapos na ang lahat. Victor, sabi mo magiging business district ito. Muntik mo nang sirain ang buong nayon. Papatayin kita. Lahat, tumahimik. Pakinggan ninyo ako. Ang Logistics Hub at Business District ay dalawang ganap na magkaibang plano. Kapag may mga business district sa malapit, ang nayon na nasa pagitan ay magkakaroon ng tunay na halaga sa komersyo. Pero sa Logistics Hub, ang nayon na nasa gitna ay magiging patay na zona para sa komersyo. Ano ang dapat naming gawin sa gulo na ito? Anong sakuna? Ito ay isang ganap na sakuna. Opisyal Ross, nag-aral ka sa kolehiyo. Mangyaring po mag-isip ng paraan. Kung itatayo ang logistics hub na iyon, ang aming nayon ay mawawasak. Nakikiusap po ako sa iyo. Mangyaring po humanap ng paraan. G. Miller. Pumunta po ako dito bilang isang opisyal ng nayon, determinadong ipaglaban ang mga taga-nayon. Bago po ako pumunta dito, akala ko ikaw ay isang malupit na kapitalista na sumisira sa buhay ng mga tao. Tapos, ipinakita mo sa amin ang kontratang $1. Noon ko po napagtanto ang taong nagtutulak sa nayon ng Oak Ridge sa pagkawasak ay ang vampirang si Victor. Lahat tayo ay bulag at hinayaan siyang gamitin tayo bilang mga pawn. G. Mila? Nag-live po ako ngayon nang hindi alam ang buong kwento. Nagdulot po ako ng problema para sa iyo at sa Apex Group. Taos-puso po akong humihingi ng tawad sa pagiging pabaya at hangal. Ngunit mahigit 300 pamilya rito ay wala nang mapuntahan. Wala na talaga silang pagpipilian. Kung isasama po ninyo kami sa buyout, tatanggapin namin ang anumang kondisyon na itatakda ninyo. Kung kaya namin, ituring ninyong tapos na. Gusto mo ng buyout? Sige. Mayroon pa akong 2 kondisyon. Giniguho na ito. C. 2 kondisyon pa. Unang kondisyon, gawin ni Victor, personal na ibalik ang lupang homestead ng tatay ko, eksakto tulad ng dati. Sabihin mong oo, ngayon, o papatayin kita mismo. Kung maglakas loob kang tumanggi, ang buong nayon namin ay hindi ka palalampasin. Gagawin ko.
Ibabalik ko ito. Magsalita ka ng malakas. Hindi ka ba nakakain ng sapat? Gagawin ko. Ako na ang bahala sa papeles. Paano naman ang pangalawang kondisyon? Pangalawang kondisyon, ang gusaling itinayo ni Victor, kahit paano niya ito itinayo, siya mismo ang magwawasak nito. Laryo sa laryo. Takdang oras. 3 buwan. Isang tao, isang gusali. Yung 3 palapag na gusali, pero laryo at semento ito, isang tao, sa 3 buwan. Hindi ba iyan hatol na kamatayan? 3 buwan. Mag-isa. Paano ko ito matatapos? Ethan, gusto mo akong patayin? 3 buwan. Ako lang mag-isa? Paano ko matatapos gibain lahat? Ethan, gusto mo akong patayin? Official Ross, gumawa ka ng kasunduan. Ang lupang homestead ay ibabalik kay Arturo ng walang bayad. Si Victor mismo ang magiba ng lahat ng gusali sa loob ng 3 buwan. Kailan magiging handa ang kasunduan para pirmahan? Ang pangkat ng paggiba ay darating sa nakatakdang oras. Naiintindihan, gagawa ako ng kontrata. Itatala ang buong proseso at gagawing pampubliko. Sisiguraduhin kong susundin ng bawat partido ang kasunduan. Tapos na! Tapos na! Ang nayon natin ay naligtas. Victor, tungkol sa nangyari noon, gagawa ako ng nakasulat na ulat bukas at isusumite ito sa itaas. Hinihiling ko na makipagtulungan ka. Gay Miller. Gay Miller. Sa 8 ng umaga bukas, kung hindi ko makita ang kanyang pirmadong kasunduan, ang paggiba ng nayon ng Oak Ridge ay permanenteng kanselado. Gay Miller. Gay Miller. Tapos na ako. Buti nga sa iyo. Victor, pirmahan mo. Opisyal, Ross. 9 araw? Paano ko ito gigibain mag-isa? 3 palapag ito. Tawagan mo si G. Miller para sa akin. Ibibigay ko pabalik ang kanyang lupa at babayaran ko siya. Pakiusap? Buong buhay ko, itinayo ko ang lugar na ito. Hindi mo ito maaaring gibain. Alam mo kung saan galing ang perang iyon? Noong lumuhod si Arturo sa putik at nagmakaawa sa iyo, tumigil ka ba? Mayroon kang 9 araw. Gibain mo lahat. Sa bawat dagdag na araw, magbabayad ka ng upas sa lupa ayon sa presyo ng merkado. Victor, tigilan mo ang pag-aatras. Pirmahan mo. Kung hindi, hindi makakapasok ang mga trabahador. Gusto mo bang lahat tayo ay masira? Pirmado na. Ethan, totoo ba ito? Si Official Ross mismo ang gumawa nito. Kaya tama ang bawat salita. Ano ang nakasulat? Basahin mo sa akin. Tatay, nakasulat na ang lupang homestead sa silangan ng nayon ng Oak Ridge ay ibinalik kay Arturo ng libre. Paano ang gusali ni Victor? Ang kasunduan ay nagsasabi kailangan niya itong gibain ng paisa-isa. Kung hindi ito naalis sa loob ng 90 araw, kailangan niyang bayaran ng ating pamilya. Tatay, nakikita mo ba ito? Nabawi na natin ang ating lupa. Nakuha ng manlulupig na iyon ang nararapat sa kanya. Tatay, sa wakas, makapagpahinga ka na ng payapa. Arturo, gusto ko nang umuwi. Bumalik sa dati nating bahay. 1 beses lang. Tatay. Lolo, tatay, nanay, para sa lahat ng paghihirap ng ating pamilya, simula ngayon, babayaran niya ito ng paunti-unti. Tatay, nanay, pasensya na. Nabigo ko kayo. Iniis ninyo ito sa loob ng 20 taon. Simula ngayon, ang mga pagod na kamay na ito ay hindi nagagawa ng mabigat na trabaho. Lahat ng tao sa Oak Ridge ay malalaman na kayo ang mga magulang ni Ethan Miller. Wala nang mang-aapi sa inyo. Anak. Anak kong kahanga-hanga. Victor, bakit nakatayo ka lang diyan? Mainit. Simulan mo ng gibain. Matapang ka noon ng gibain mo ang bahay ng pamilya Miller. Kilos na. Lahat kami ay naghihintay sa palabas. Victor. Ngayon ang unang araw. Kung hindi ka magsimula ngayon, ang penalty ngayon ay magkakabisa. Victor, ngayon ang unang araw. Kung hindi ka magtatrabaho, may multa ka ngayon. Hahaha, yan lang? Isang pinto lang ang natumba mo. Huwag kang tumayo diyan at manghusga.
Kung kaya mo, gawin mo. Ito ang utang mo sa pamilya Miller. Bakit ko dapat gibain para sa iyo? Yang tatlong palapag na gusali mo ay maraming ladrilyo. Hindi mo matatapos yan. Gagastusin mo lahat ng pera mo sa mga pinsala. G. Miller, tingnan mo ito. Official Ross ginawa ang progreso ng demolisyon sa isang araw-araw na serye ng video. Nag-viral na ito sa internet. Gumawa pa sila ng tracker ng demolisyon para bilangin ang araw-araw na bilang ng ladrilyo niya. Gaano karami ang giniba niya ngayon? Ang gate lang ang nagawa niyang ibagsak. Sa ganitong bilis, hindi siya matatapos sa loob ng 70 araw. Pagbayarin mo siya. Hanggang sa mawala sa kanya ang bawat sentimo. Binigyan pa siya ng internet ng palayaw. Tinatawag nila siyang ₱1. Binili niya ang lupa noong ₱1 at ngayon, gagastusin niya ang buong buhay sa pagbabayad. ₱1. Ang buhay niya ay hindi katumbas ng ₱1. Sa loob ng 70 araw na ito, ipapadama ko sa iyo ang lahat ng kawalan ng pag-asa na naramdaman ng pamilya ko noon. Ross, kunin mo ang ₱5,000 na ito. Gibain ang 2 pader sa takip ng dilim. Pagkatapos, makakapagpahinga ako bukas. Ipinapakita ng surveillance na seryosong nilabag ni Victor Sterling ang kasunduan. Simula bukas, dodoblehin ang araw-araw na kota ng demolition. Bukod pa rito, sinumang taga-nayon na tumulong kay Victor, namandaya ang Apex Group ay permanenteng kukunin ang kabuuang compensation ng kanilang pamilya para sa relocation. Sasabayan din ito ng legal na aksyon. Matandang manluloko ka! Sinusubukan mo ba patayin? Tama na! G. Miller. Bumalik na si Blake, anak ni Victor. Talagang thug siya. Hindi niya basta-basta papanoorin na gibain ng tatay niya iyon. Magaling. Tingnan natin kung gaano kalayo ang paghuhukay nila ng sarili nilang libingan. Anak? Tatay, anong ginagawa mo? Bakit giniba ang bahay natin? Anak, sa wakas nakabalik ka na. Pinapahamak nila ako. Sino ang gumawa nito? Sinong nangahas na galawin ang bahay natin? Anak ni Arturo, Ethan. Malaking tao na siya ngayon. Pinilit niya akong ibalik ang lupa at ako mismo ang maghiba ng gusali namin. Blake, hindi mo masisisi si G. Miller. Ang tatay mo ang... Matanda, tumahimik ka. Sino ang nagsabing magsalita ka? Tatay, ibaba mo ang martilyo. Tigil. Hindi ko kaya. Pumirma ako ng kontrata. Kung tumigil ako, kailangan kong magbayad. Yung kontrata? Pampunas ng puwet ko yan? Sino ba si Ethan? Nakipag-away siya sa maling tao? Para dito, pipilitin ko siyang lumuhod sa pintuan namin at dilaan ang martilyong ito hanggang malinis. Uy, matanda. Ang lakas ng loob ng anak mo. Pinangahasan niyang galawin ang bahay namin. Tawagan mo siya ngayon din. Sabihin mo sa kanya na gumapang pabalik dito at humingi ng tawad sa tatay ko o pipilayan kita ngayon. Pinangahasan mo akong pigilan? Sino ka ba? Sabihin mo sa tatay mo masyadong mabagal ang pag-iba niya. Para sa'yo, lumapit sa loob ng 30 talampakan sa tatay ko muli at habang buhay kang nasa wheelchair. Mahal, hindi ka ba lumabas para mamili ng pagkain? Bakit ka bumalik kasama si Ethan? Bakit puno ng alikabok ang damit mo? Ayos lang ako. Nadulas ako sa palengke at nagkataong dumaan si Ethan pagkatapos ng trabaho. Nanay, huwag kang mag-alala. Ayos lang si tatay. Salamat sa Diyos. Mag-ingat ka sa paglalakad sa susunod. Magpahinga na kayo. Huhugasan ko ang mga gulay. Ethan. Si Blake ay Todd na mula pa noong bata siya. Pinalo mo siya sa publiko para sa akin ngayong araw.
Siguradong hahabulin ka niya, kaya namin tiisin ang kaunting pang-aapi. Pakiusap, ingatan mo ang sarili mo. Tatay, tandaan mo ito. Ang anak mo ay isang bundok na ngayon. Kaya kung protektahan kayo ni nanay mula sa anumang bagyo. Nanay, hiwain mo lang ang mga kamatis. Ako ang magluluto ng tanghalian ngayon. Gagawa ako ng braised beef na may kamatis. Tingnan natin kung ano ang iyong masasabi. Sobra na si Ethan. Blake, bakit mo ako tinawag dito ng napakagabi? Hindi natin kayang kalabanin si G. Miller. Huwag mong idamay ang buong nayon sa'yo. Pareho kayong matatanda't sira. Ano naman kung mayaman si Ethan? Wala siyang karapatang mag-utos sa nayon ng Oak Ridge. Ano ang sinasabi mo? Kapag naitayo na ang logistics park, libu-libong manggagawa at libu-libong truck araw-araw, saan matutulog ang mga driver? Ano ang kakainin nila? Tinatanggihan ni Ethan na ilipat ang ating nayon para bitagin tayo rito. Pagkatapos, gagamitin natin ang sarili niyang lakas laban sa kanya. Ang pribadong lote sa kanlurang dulo ay nasa tabi mismo ng pasukan ng parke. Mag-iipon tayo ng pera at magtatayo tayo ng isang buong commercial strip. Isang commercial strip? Illegal na konstruksyon iyan. Ano naman kung ganoon? Kapag naging tapos na ito, kaya ba talaga niyang gibain ang lahat? Magtatayo tayo ng mga food stall. Isang mini-mart? Murang mga motel. Tito Jorge, hindi mo ba laging gustong bumili ng bahay para sa panganay mong apo? Kapag naitayo na ang strip na ito, hindi lang isang bahay ang kaya mong bilhin, kaya mong bumili ng dalawa. Pero, talaga bang gagana ito? Kapag dumating ang panahon, ang perang kinikita ni Ethan, hindi ba lahat ng pera ay mapupunta sa ating mga bulsa? Tama, eksakto. Bakit siya dapat magpista habang tayo'y wala man lang natitira? Anak, gawin natin. Kikita ako ng pera. Tito Jorge, sasama ka ba? Ikaw ang manguna. Pagkatapos, susunod sa atin ang buong nayon. Gawin natin. Ang matapang ay yumayaman, ang mahina ay nagugutom. Ang ating nayon hindi pwedeng mamatay sa gutom na ganito. G. Miller, kakakuha ko lang ng balita. Tina-target ni Blake ang kanlurang lote para kumita sa trapiko ng parke sa pamamagitan ng isang strip ng mga tindahan. Illegal na konstruksyon sa lupang pansakahan. Ang kapal ng mukha nila. Dapat ba tayong maglabas ng abiso para babalaan ang mga taga-nayon? Hintayin natin. Hanggang saan nila ito dadalhin? Mga kababayan, tumahimik at pakinggan ninyo ako. Ilang taon na akong inyong kapitan ng barangay. Kailan ba ako nandaya sa inyo? Ngayon, itinuturo ko sa inyo ang daan pasulong. Ang lalaking ito ay si G. Dawson, isang malaking developer mula sa lungsod. Narito siya para mamuhunan sa ating nayon. Mamuhunan? Tito Jorge, mamuhunan sa ano? Hindi ba sinabi ni Ethan kapag giniba na ni Victor ang mga gusaling iyon, ang buong nayon nating ililipat at babayaran? Tama, Victor. Bumalik at gibain ang pader na iyon. Tigilan na ang pag-aaksaya ng oras ng lahat. Kailangan namin ng pera mula sa relocation para mabuhay. Relocation? Naniniwala ka ba talaga sa mga kasinungalingan ni Chen? Si Ethan ay isang malupit na kapitalista. Pagkakatiwalaan mo ba ang anumang sinasabi ng isang kapitalista? Hindi niya talaga pinaplanong ilipat ang ating nayon. Ang pamilya Sterling lang ang target niya. Ginagawa niya tayong mga tanga lahat. Mga kababayan, ang ating mga pamilya ay nanirahan dito sa maraming henerasyon. Tayo ang tunay na magkakapamilya. Gustong-gusto ni Ethan na makita na tayong lahat ay mamatay sa gutom. Maari ba nating ilagay lahat ng ating buhay sa kanyang mga kamay? Tama si Victor. Ang malaking boss ay gumagalaw lang ang kanyang mga labi at tayo ang nauubos sa pagod. Kailangan nating umasa sa ating sarili. Kaya gagawa tayo ng sarili nating pera. Gusto ni G. Dawson ang ating mga pribadong lote para magtayo ng isang komersyal na kalye kasama natin. Mga food stall, supermarket, spa, itayo natin ang lahat. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin nakaupo tayo sa isang minahan ng ginto at kumukuha ng garantisadong kita. Mga kababayan, ako ang maglalagay ng karamihan ng pera. Kayo ang maglalagay ng natitira. Kapag hinati natin ang kita sa katapusan ng taon, ginagarantiya ko na triple ang inyong pera. Talaga bang triple ito? Mas malaki pa iyan sa bayad sa relocation? George, Victor, totoo ba talaga ito? Inilagay ko na ang aking naipong pera para sa pagtanda dito. Ang aking anak ang nag-ayos ng deal na ito mismo. Talagang legit ito. Iniisip ni Ethan na ang pagtanggi sa relocation ay mag-iiwan sa akin na nakulong. Nakakatawa. Sasakyan ko ang kanyang logistics park upang makamit ang mas malaking kayamanan. Mga kababayan, ngumitso ninyong yumaman. Dalhin na ninyo ang inyong pera sa bahay ngayon. Mawala ang pagkakataong ito at wala na. Kung gusto mong yumaman, umuwi ka at kunin ang pera mo.
Hindi maghihintay ang alok na ito. Tito Jorge! Victor! Ito na ang huling 30,000 piso na meron ako. Ilalagay ko lahat ito. Kakahiram ko lang ng 50,000 piso sa isang loan shark. Tito Jorge, mas mabuting tandaan mo ito. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Sa pagtatapos ng taon, lahat kayo ay magdadrive ng mamahaling sasakyan. Tigil! Sabi ko, tigil! Mga kababayan, nawalan ba kayo ng isip? Ito ay iligal na pangangalap ng pondo. Kakausap ko lang kay G. Miller. Personal na ginagarantiya ito ni G. Miller. Sa sandaling matapos si Victor na gibain ng mga gusali, magsisimula ang demolisyon sa ating nayon. Hindi kayo mawawala ng kahit isang sentimo. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan ni Victor. Mawawala ang pera ninyo sa sandaling invest ninyo ito. Mawawala sa inyo ang bawat huling sentimo. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi niya matiis na makita tayong umuunlad. Malamang na binayaran siya ni Ethan. Pumunta siya rito para manloko sa atin. Daniel, ano ang alam ng isang tagalabas na tulad mo? Nagpapalipas lang ng oras si Ethan. Taksil na traidor. Tigilan mo ang pagharang sa kapalaran ng lahat. Denyo! Umalis ka sa daan! Huwag kang humarang sa aking kapalaran. Tama, hindi tayo hinahayaan ni Ethan na kumita. Gagawin mo rin ba yun sa amin? Pakawalan mo ako. Pagsisisihan mo ito. G. Miller. Ginawa ni Official Ross ang lahat ng kanyang makakaya. Binigyan ko sila ng paraan para makaalis. Hindi mo maililigtas ang isang hangal mula sa sarili niya. Kung mas gusto nilang maniwala sa isang manloloko, hayaan na silang sugalin ang kanilang naipong pera para sa pagtanda. Abisuhan ang lahat ng supplier ng materyales. Kapag pumunta si Victor para bumili ng mga materyales, bigyan mo siya ng kahit anong credit na gusto niya. Hayaan siyang mag-ipon ng maraming utang hanggat maaari. Hayaan siyang magtayo ng pinakamataas na tore. Gusto kong matutunan niya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan ibuhos. Ito ang mga gintong gansa natin. Anak, sa ganitong bilis. Sa wala pang isang buwan, matatapos na ang shopping complex natin. Tatay, ang mga supplier ng gusali na baliw na yata sila. Pinapayagan nila tayong umutang ng lahat. Wala tayong binayad kahit piso. Parang mga bandido tayo sa kita. Ang ating nayon ay pinagpala. Kapag naitayo na ito, makukuha ng panganay kong apo isang kondo sa syudad. Bayad na. Akala ni Ethan, kaya niya tayong gutumin? Wala nang tsansa. Ang sweet na munting Ethan ay malamang umiiyak sa opisina niya ngayon. G. Miller, nabaliw na ang nayon ng Oak Ridge. Sabihin sa construction crew na lansagin ang boundary access road ng logistics park para sa kanila. Ikabit ang tubig nila, ikabit ang kuryente nila, bigyan sila ng lahat ng kailangan. Siguraduhin mong maitayo nila ang gusali ng mabilis hanggat maaari. Kung mas mataas ang itatayo nila, mas matindi ang bagsak nila, at mas maraming buto ang mababali. Ethan, lumabas ka dito. G. Miller, palayasin ko ba sila? Hindi na. Ethan, nagtago ka dyan, duwag? Anong nangyari sa pagyayabang mo? Hindi ba ako ang sirain mo? G. Miller, kung ano ang ginawa mo, babalik sa'yo. Ang shopping district natin ay halos tapos na. Magiging magkapit-bahay na tayo. Nakikita mo yan? Malapit nang matapos ang shopping district ko. 20 taon na ang nakaraan. Binili ko ang lupa ng pamilya mo sa halagang 1 piso at dinurog ko ang tatay mo. 20 taon nang lumipas. Pinipiga pa rin kita sa sarili mong teritoryo. Magtatayo ka ng logistics park at maniningil ako ng toll sa bawat truck. Anong magagawa mo sa akin? Victor, ang katapusan mo ay dumating na. Ethan, pinutol ko ang pangunahing kable ng kuryente mo ngayon. Tingnan natin kung makapagpatayo ka pa bukas. Magaling. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sofia, sabihin mo sa kanya kung ano ang pinutol niya. Iyon ang inabando ng reserbang linya namin. Pero dahil mahilig ka mangalkal ng mga kable, pagbibigyan ka namin. Sige, patayin ang kuryente sa kanilang illegal na construction site. Patayin ito ng tuluyan. Hindi mo pwedeng gawin. Kung puputulin mo ang kuryente namin, paano kami magbubuhos ng semento mamayang gabi? Simula ngayon, bawat kilowatt at patak ng tubig na gagamitin ng shopping district ninyo ay bibilhin mula sa Apex Group sa pinakamataas na presyong pangkomersyo. Hindi kaya. Isara na. Tatay, Tito Jorge, pinutol talaga ni Ethan ang kuryente at pinatay din ang tubig. Ang semento sa mixer truck ay tuluyang matutuyo sa loob ng mga tubo sa loob ng kalahating oras. Tapos,
magiging scrap na ang buong gusali. Bilisan at bayaran na ang utility bill. Imposible. Sabi ng Apex Group, kung gagamit tayo ng kanilang tubig at kuryente, kailangan nating magbayad ng deposito na 10 beses ang pinakamataas na presyong pangkomersyo. Gusto nila ng 500,000 piso. 500,000? Nangutang pa lang kami para sa mga ladrilyo. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Victor, tigilan mo na. Hindi natin kayang tapusin ang gusaling ito. Putulin na natin ang talo natin habang maaga pa. Buwisit, kung titigil tayo ngayon, ang 10 milyon pataas na ininvest natin ay masasayang lang. Gusto mo bang tanggapin iyon? Manonood ka lang at hahayaan itong maging ghost project? Jorge, ibenta mo ang mga baboy mo. At kayo, kumuha kayo ng utang sa mga loan shark. Kung matatapos natin ang bubong ng gusaling ito ngayon, magiging milyonaryo tayong lahat bukas. Ito ang perang inipon ko para sa aking kabao. Kunin mo. Kunin mo lahat. Ha? Ethan, sa tingin mo matatawa ka sa akin? Ibebenta ko lahat ng pag-aari ko hanggang sa huling piraso. Pero tatapusin ko ang gusaling ito. Tito Jorge, mabilis itong naitayo. 1 buwan lang at tapos na ang bubong. Oo nga. Lahat naglabas ng kanilang naipong pera para sa pagtanda. Paano hindi magiging mabilis? Halos tapos na rin ang logistics park. Kapag nagsimulang dumating ang mga truck, siksikan ng ating mga restaurant. Fully paid na ang bahay ng apo ko. Umaasa ako sa mga tindahang ito. Mga kaibigan, tumingin sa itaas. Ang ating commercial street ay tapos na ang bubong ngayon. Ang munting pilyong si Ethan ay tumangging payagan kaming mailipat. Gusto niya kaming gutumin. Pero tingnan ninyo ang nangyari. Gumastos siya ng malaki para sa logistics park na iyon at dinalhan niya tayo ng lahat ng negosyong ito. Nagbibigay lang si Ethan ng pera. Tama iyan. Pagawain natin siya. Pagawain natin siya. Kapag nagbukas na ang logistics park, uupo lang tayo sa bahay at magbibilang ng pera. Si Ethan ay walang magawa kundi manood. Tama iyan. Victor, isuot mo ang pulseras na ito sa asawa ng apo ko. Magmumukha siyang sosyal. Bilhin mo. Kapag nagbukas tayo bukas, magiging wala na lang ang halagang ito. Aba, hindi ba iyon si Arturo? Ano ang problema? Ang mga magulang ng malaking amo ay kumakain ng mga tira-tira. Arturo, hindi ba napakagaling ng anak mong si Ethan? Sayang, ginawa niya ang lahat ng trabaho para sa ating commercial street. Bukas, kikita tayo ng maraming pera. Kung hindi kayo makakabili ng pagkain, pumunta kayo sa aming restaurant at maghugas ng pinggan. Babayaran ko kayo ng doble sa karaniwang halaga. Huwag mag-iwang ng maaga. Hindi kayo pakakawalan ng anak ko. G. Miller, ang commercial street sa nayon ng Oak Ridge, ay tapos na ang bubong ngayon. Lahat ng 300 sambahayan ay nag-ambag ng 12 milyong piso dito. At nangutang din sila ng ilang milyong halaga ng materyales mula sa supply market. 12 milyong piso. Oh, Tumawa kayo. Ito ang huling pagkakataon na tatawa kayo. Mga negosyante, lahat. Kapag binuksan na ang logistics park, maglalaan ang Apex ng 50 milyong piso kada taon para sa mga subsidy at ganap na isasara ang parke. G. Miller, ganap na sarado? Ano ang kakainin at iinumin ng mga driver? Ang parke ay mayroon ng pinakamalaking lifestyle complex sa Silangang Sina. Bawat truck driver na papasok sa parke, makakakuha ng 3 kainan na walang limitasyon bawat araw at mayroon pang 24-17 sabi na shower at tulugan. Lahat ay libre. Libre? G. Miller, nagsusunog ka ng pera. Kung ganyan ang alok, ang aming fleet ay hindi na magpaparada sa labas kahit 1 minuto mula ngayon. Lahat kami ay pupunta sa inyong parke. Kapag bukas na ang parke, ayaw kong makakita ng kahit isang driver na lalabas kahit isang hakbang sa gate. Tigil! Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? ano ang ginagawa mo? Sino ang nagpahintulot sa iyo? Umalis ka sa daan ko! Nandito ako para magbigay ng imbitasyon sa boss mo. Sofia, patayin ang video. Hayaan mo siya. G. Miller, bubukas-bukas ang commercial street ng nayon ng Oak Ridge. Pinapunta ako ng tatay ko para imbitahan kayo na uminom. Sobra ka na. Lakas loob mong punitin ang imbitasyon ng tatay ko?
Bumalik ka at sabihin kay Victor Sterling ang kanyang libingan na hukay ko na para sa kanya. Miller, tigilan mo na ang pagiging misteryoso. Kapag binuksan na ang Commercial Street bukas, bubuhos ang pera at doon natin makikita kung sino ang mamamatay. G. Miller, ang espesyal na isolation system ng Logistics Park ay ganap ng handa. Maaari nating i-activate ito anumang oras. Ang palabas ay malapit ng magsimula. Ethan, hindi ba kita naistorbo sa trabaho? Tatay, nanay, ano ang nagdala sa inyo rito? Sabi ni Nanay pamayat ka. Iginiit niyang magluto ng sopas ng manok para sa'yo. Akala namin baka kami paalisan ng security. Matagal kaming naghintay sa baba, tapos may isa sa mga katrabaho mo na nakakilala sa amin. At dinala kami sa itaas. Wala nang tatalo sa sopas ni nanay. Ethan, nakita namin si Victor kahapon. Bumili sila ng maraming gintong alahas. Sabi pa nila, kailangan mong magtrabaho para sa kanila. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos o harapin mo sila ng diretso. Nanay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Victor, gupitin mo na ang ribbon. Hindi na ako makapaghintay na pumasok at kumita. Bukas ngayon, mamaya, luxury cars na. Mga kaibigan, maging matyaga, malapit na ang oras. Sa mga mamamahayag, ang East District Logistics Hub ng Apex Group ay opisyal nang magbubukas ngayong araw. Ipinapahayag ko ngayon, simula ngayong araw, ang parke ay magpapatakbo bilang isang closed campus. Nagtayo kami ng isang on-site cafeteria at mga dormitoryo. Lahat ng mga trucker na pumapasok o umaalis sa parke ay kakain at matutulog dito mismo. Lahat ay libre. Sarado? Anong ibig sabihin niya? Ito ay isang benepisyo para sa lahat. Simula ngayon, wala nang pag-aalala tungkol sa pagkain o tulugan. Victor. Ano ang sinabi niya? Hindi lumalabas ang mga driver para kumain. Buwisit, pakakainin niya ang libu-libong driver? May pera ba si Ethan na ganyan karami para sayangin? Tama. Tinatakot lang niya tayo. Huwag kayong matakot lahat. Bukas pa ang restaurant natin. Paggupit ng ribbon. Gupitin na natin ang ribbon. Pasabugin na ang mga paputok. G. Miller, lumalaban pa rin sila. Wala na sila. At saka, para maiwasang maistorbo ang kalapit ng mga taga-nayon sa kanilang pang-araw-araw na buhay, naghanda ang parke ng isang espesyal na regalo. I-activate ang pader ng paghihiwalay. Anong nangyayari? Lindol ba iyon? Ano ito? Wala na bang pag-asa? Simula pa lang ito. Desperado ka na? Simula pa lang ito. Victor, hindi mo ba sinabi na magbibilang tayo ng pera? Nasaan ang pera? Umutang ako ng 300,000 piso. Bayaran mo ako. Ibalik mo ang buhay ko. Tapos na. Wala na ang bahay ng panganay kong apo. Wala na ang lahat. Victor, ano ang pakiramdam ng bumangga sa pader na ito? Hindi ba gusto mong kumita sa pagyurak sa akin? Hindi ba gusto mong maningil ng toll? Ngayon, lahat ng pera ng iyong nayon ay naging tambak na ito ng mga durog na bato. Ang mga utang na inako mo ay hindi na mababayaran kailanman. G. Miller, nagkamali ako. Pakibuwag ang pader na ito. Hindi kami makakaligtas. Hindi makakaligtas. 20 taon ang nakalipas. Noong nagdala ka ng bulldozer para patagin ang bahay ng pamilya ko, nag-iwan ka ba ng daan para sa pamilya ko? Nag-ihagis ka ng 1 piso sa aming pintuan noong inapakan mo ang aking ama sa putik. Akala mo ba darating ang araw na ito? Kumpara sa kawalan ng pag-asa ng aking pamilya noong itinulak mo kami sa bingit, ang mayroon ka ngayon ay wala. Sa natitira mong buhay, mabulok ka sa maduming kanal na ito.
Ibinagsak mo ang 1 piso sa aking pintuan, noong niyurakan mo ang aking tatay sa putik. Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Kumpara sa kawalan ng pag-asa ng aking pamilya 20 taon na ang nakalipas, noong itinulak mo kami sa bingit, ang paghirap mo ngayon ay wala. Sa natitira mong buhay, mabulok ka sa maruming kanal na ito. Tapos na. Magtatayo ng shopping district? Iyan ay ilegal na konstruksyon. Ano naman kung iligal? Kapag naitayo na, kaya ba niyang gibain ang lahat? Tito Jorge, hindi mo ba laging gustong bilhin para sa panganay mong apo ang isang bahay? Kapag naitayo na ang distritong ito, kalimutan mo na ang isang bahay kaya nating bumili ng 2? Kaya ba talaga ito? Bakit siya ang nakakakuha ng lahat ng kita habang tayo'y wala man lang? Anak, gawin natin ito. Yuyurakan ko siya para kumita. Tito Jorge, sasali ka ba o hindi? Ikaw ang manguna. Pagkatapos, susunod sa atin ang buong nayon. Sasali ako? Ang matatapang ay yumayaman, habang ang mahihina ay nagugutom. 12 milyong piso. Victor, hindi mo ba sinabi nakikita tayo? Sarado ang mga pader. Kahit multo, ay hindi makapasok. Bayaran mo kami. Lumayo ka. Hindi ito kasalanan ko. Ginawa ito ng tarantadong si Ethan. Buisit, niloko mo kami para mag-invest. Gibain lahat. Ilabas ang lahat. Ibenta kung magkano man ang makuha natin. Huwag niyong gibain. Ito ang aking tindahan. Tindahan mo? Ito ang buhay ng buong nayon. Bayaran mo kami. Wala akong pera. Ginastos ko lahat sa ladrilyo. Bugbugin hanggang mamatay ang manlolokong ito. Tatay, pasensya na. Mag-isa ka na ngayon. Blake, naglakas loob kang tumakas kasama ang aming naipong pera? Ibaba mo ang pera! Hinahadlangan mo ang daan ko sa kayamanan. Mamatay ka na. Tigilan mo ako. Papakuha ko sa anak ko ang pera. Blake! Tumakas si Blake, dala ang natitirang pera. Ang utang ng anak, sagot ng ama. Tumakas siya? E di bugbugin ka namin hanggang mamatay. Binti ko. Ang masama ay mapapahamak. Anong ginagawa mo dito, Ethan? Para panoorin akong magdusa? Sofia, basahin mo sa kanya. Victor, ayon sa kasunduang pinirmahan mo, mayroon kang 70 araw para gibain lahat ng gusali sa iyong lupang homestead. Pero huminto ka sa kalagitnaan at iligal na nagtayo ng shopping street. Ngayon, lampas na ang deadline. Ayon sa kontrata, may utang ka na sa Apex Group na 50,000 piso bawat araw bilang penalty. 50,000? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Inubos ko lahat sa pagtatayo ng mga tindahang iyon. Idagdag mo ang utang mo sa mga materyales sa building supply market, plus ang utang ng mga taga-nayon. Hindi ka lang baon ngayon halos 1 milyong piso na ang utang mo. Hindi ito totoo. Sinungaling ka. G. Miller, Lolo, ibabalik ko na ang lupa. Ayaw ko na ng mga gusali. Pakiusap, maawa ka sa akin. 20 taon na ang nakalipas, binili mo ang buhay ng aking lolo gamit ang perang ito. Itulak mo ako. Sige, itulak mo ako. Niloko mo ako, dinaya mo ako dahil hindi ako marunong magbasa. May konsensya ka ba? Umalis ka. Arturo. 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 Gising. Arturo. Arturo. G. Sterling. Pakiusap. Nakikiusap ako. Tumigil ka. Hindi kami marunong magbasa. Hindi talaga namin alam ang nakasulat. Pakiusap, nakikiusap ako. Pakiusap, nakikiusap ako. Pakiusap, hayaan mo kami mabuhay. Victor! Umalis ka. Arturo, gusto kong bumalik sa nayon. Gusto kong makita ang ating tahanan ng mga ninuno sa huling pagkakataon. Itay! Ngayon, ito ay interes pa lamang. Ang prinsipal ay darating mamaya. Sa loob ng butones na ito ay isang military-grade body posture monitor at tracker. Ikabit mo ito sa kanyang jacket. Si,
Tandaan, unahin mo ang iyong kaligtasan. Ang aking security detail ay mananatili sa iyo 24 oras. Kung nasa panganib ka, papasok sila sa loob ng 10 segundo. Anak, saan ka nang galing? Tatay, nabaliw na ang mga taga-nayon. Ano bang gagawin ko? Maghintay na mamatay? Makinig ka sa akin. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Sinusubukan tayong patayin ni Ethan. Kailangan nating magsama ng iba. Sino? Daniel Ross. Hindi ba nasa bulsa ni Ethan iyon? Kunin mo siya. Tingnan natin kung sasaluhin siya ni Ethan. Ang kidnapping ay malubhang krimen. Kalokohan. Baon na tayo sa utang. Kung hindi tayo makipagsapalaran, habang buhay tayong makukulong. Ikaw ang pumili. Lumaban para sa ating buhay kasama ako. O panoorin mo akong makulong. Alinman, hindi ka magiging payapa. Sige, babalik ako ng palihim ngayong gabi. Hindi ko na kayang mabuhay. Kukunin ng mga mangungutang ang bahay ko bukas. Hindi na ako makaharap sa sinuman. Kung mamatay ka, sino ang magbabayad ng utang ni Victor? Mas mabuting manatili kang buhay. Babawiin ko ang pinaghirapan mong pera. Opisyal Ross, ito ay isang pinagsamang ulat ng pulisya mula sa lahat ng 300 kabahayan. Lahat ay nag-iwan ng fingerprint. Niloko kami ni Victor at inagaw ang lahat. Umaasa kami sa iyo na iulat ito. Huwag kang mag-alala, Tito Jorge. Hindi ko hahayaang makatakas si Victor. G. Miller, kinidnap niya si Official Ross. Security, harangin sila ngayon. Ang van na walang marka sa pasukan ng nayon. Ibaba mo iyan. G. Mela. Ang butones sa coat ni Daniel ay akin. Mayroon itong maliit na tracker at body posture monitor. Sumusunod na ang mga tauhan ko sa kanila. Kung nasa panganib ang buhay ni Daniel, sasalakayin nila ang pinto sa loob ng 10 segundo. Alam mo na lalaban sila kapag nasulok. Bakit hindi mo sila inaresto ng mas maaga? Kung aarestuhin natin sila ngayon, ito ay disorderly conduct lang. Lalabas sila sa loob ng ilang araw, malayang manakit ng iba pang tao. Bukod dito, dumalaw si Daniel sa akin kahapon. Sabi niya, para sa kinabukasan ng nayon ng Oak Ridge, isakripisyo niya ang sarili kung kinakailangan, ngunit dapat nang alisin ang pamilya Sterling. Kung aarestuhin natin sila, kailangan nating hulihin sila sa akto. Gagamitin ko ang pinakamatibay na ebidensya upang hulihin ang mag-amang ito sa pader ng kahihiyan magpakailanman. Daniel, babasahin mo ba yan? Basahin mo ng eksakto. Sabihin mo lang na si Ethan ang nagbayad sa'yo at inutusan ka para dayain ang mga taga na yon. Tapos, binantaan ka na papatayin ang buong pamilya mo. Basahin mo. Ikaw at ang anak mo ay gumawa ng walang katapusang kasamaan. Niloko ninyo ang buong nayon hanggang sa mabaon sa utang. At ngayon gusto ninyong ipahamak si G. Miller? Managinip ka. Walang utang na loob. Anak, matigas ang taong ito. Huwag mong sayangin ang oras mo. Tatay, ano ang gagawin natin? Hindi niya babasahin yan. Babasahin natin para sa kanya. Papasigawin natin siya. I-record ang kanyang mga sigaw. Bakit i-record ang kanyang mga sigaw? Hindi sapat ang pagsigaw para mapahamak si Ethan. Wala kang alam. Nagbayad ako ng malaking pera sa isang hacker para sa pinakabagong AI software. Kapag nakuha ko na ang sample ng boses, makakagawa ako ng peking recording. Pagkatapos, kahit 10 bibig pa si Ethan, hindi niya maipagkakailayan. Saktan mo siya, malakas. Kasuklam-suklam yan. Ginagamit nila ang AI para gumawa ng peking ebidensya at manipulahin ang opinyon ng publiko. G. Miller, ano ang gagawin natin? Matigas ang taong ito. May tapang siya. Sobra na ang ginawa nila. Tama na. Sofia, ihanda ang mga tauhan sa perimeter. Susugod ba tayo at sasagipin siya ngayon? Hindi. Utusan ang security detail na pumasok sa mga blind spot ng bodega. Hanggat hindi nanganganib ang buhay ni Daniel, hindi sila dapat magpakita. Gusto kong maghintay hanggang sa akala nila na nagtagumpay na sila. At saka ko sila bubunutin ng patiugat. Hanggat hindi nanganganib ang buhay ni Daniel, huwag mo kaming ilantad. Sa anumang pagkakataon. Sa oras na akala nila'y nagtagumpay na. Bubunutin ko sila sa ugat.
G. Miller. Ipinadala na ni Blake ang audio. Natapos na ni Victor ang pag-edit nito. Malapit na niya itong i-upload sa lahat ng pangunahing social platform. Nasa pwesto na ang Tactical Security Team. G. Mila. Putulin na ba natin ang internet niya ngayon? Hindi pa. Harangin ang kanyang upload route. I-reroute ang kanyang network papunta sa ating virtual sandbox. Naiintindihan. Nasa sandbox na siya ngayon. Ano mang i-post niya ngayon, siya lang ang makakakita. Hindi ito matatanggap ng public internet. G. Miller. Tumigil na siya sa pag-upload. At mayroon pa. Ipinapakita ng mga kamera sa hospital room na pinilit niya ang isang nurse na i-wheel siya palabas ng hospital. Hindi niya ipinadala ang recording. Sa halip, nag-check out siya magdama. Tila, balak niyang gamitin ito bilang leverage para makipag-negotiate sa akin. Kung gusto niyang maglaro ng malaki, bibigyan ko siya ng entablado. I-feed ang live footage ng pagdukot kay Blake sa bukas na taunang kumperensya ng Apex Group. Kontakin ang Tactical Police Unit, ipagawa sa kanila ang rescue bukas. Papuntahin ang security sa loob ng warehouse para salubungin sila. Siguraduhin ligtas na makalabas si Daniel. Opo, sir. Gusto kong mapanood ng buong bansa ang paggawa ng krimeng ito ng mag-ama. G. Miller. Unang ulat ng seguridad sa first floor. Narito si Victor Sterling. Sabi niya nasa kanya ang buhay ni Daniel at gusto niyang makipag-negotiate ng harapan. Sabihin mong umakyat siya rito. Ethan, di mo inaasahan to, di ba? Pumunta ako mismo para makita ka. Nasa kamay ng anak ko si Daniel Ross. Isang pindot ng hinlalaki ko. At patay na siya. Tapos, ang Apex Group mo ay hindi makakatakas sa fallout. Sabihin mo ang halaga. 50 milyon na cash, kasama ang kontrata sa demolisyon ng nayon ng Oak Ridge. Wala ni isang sentimo na kulang. O sabay-sabay tayong babagsak. 50 milyon? Victor Sterling. Tingnan mo ang iyong kalagayan, hindi tao, hindi buhay. Sa tingin mo ba talaga na ang buhay mo ay nagkakahalaga ng 50 milyon? Tigilan mo yan. Wala na akong mawawala. Magbabayad ka ba o hindi? At kung hindi, ang taunang kumperensya ng grupo mo ay bukas. Kung hindi ka magbabayad, dadalhin ko ang mga tauhan ko bukas at sisirain ang event mo. Ipapatugtog ko ang recording na ito sa harap ng pambansang media. Sisirain kita. Sige, bukas ng alas 10 ng umaga. Kung may lakas ka ng loob, pumunta ka. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ethan, hintayin mo lang. Bukas, sasaktan kita hanggang sa lumuhod ka. Nagmamakaawa sa akin. 20 taon, ang dugo sa ulo ng tatay ko, ang bungo ng nanay ko na nabiyak, at ang bahay namin na giniba. Ang utang na iyon bukas, sa harap ng buong bansa, aayusin ko sa kanya, isa-isa. Victor Sterling, handa mo ang iyong leeg. Bukas, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa libingan mo. Salamat sa mga miyembro ng media. Ang pangunahing estratehiya ng Apex Group para sa susunod na taon ay ganap na lilipat patungo sa South District Development Zone. Ang pagkumpleto ng East District Logistics Hub ay simula pa lamang. Sa susunod na 3 taon, kami ay mamumuhunan. Sa susunod na 3 taon, mag-i-invest kami. Alice, lumabas kayong lahat! Lumabas! Sino yan? Paano siya nakapasok? Ihanda na ang mga kamera. Malaking balita ito. Security team, anong nangyayari? Ilabas siya. Ngayon. Sophia, tumigil. G. Mila. Dahil nandito ka, paano ko tatanggihan ang isang panauhing pandangal? Ethan, hindi mo inaasahan ito, di ba? Pumunta ako ng personal para suportahan ka ngayon. Victor, hindi kita hinahanap, pero ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw na munting paslit. Akala mo ba, nagpapanggap lang ako? Yung recording in-upload ko na yan online. Kinamumuhian ka na ng buong bansa. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Bigyan mo ako ng $100 milyong. O ngayon, sa harap ng pambansang pamamahayag, wawasakin kita ng tuluyan. Dahil gusto mong maraming sabihin, sabihin mo ng mas malakas. Makinig ang buong bansa kung paano mo ako wawasakin. Ikaw ang may sala. Walang katarungan. Ang malaking boss ay pumapatay ng tao. Kayong mga reporter, kailangan ninyong ipagtanggol ako. Si Ethan Miller ng Apex Group ay sinusubukang sirain ang aming buong nayon.
Reporter, makinig ka. Kailangan mong ipagtanggol ako. Si Ethan ng Apex Group ay sinusubukang sirain ang aming buong nayon. Sa mga kababaihan at kalalakihan ng press, huwag kayong magpalinlang sa kanya. Si Ethan ay isang walang puso, walang awa halimaw. Sir, dahan-dahan lang po. Paano kayo sinisira ni G. Miller? Nagkakalat siya ng kasinungalingan kahit saan. Sinasabi niya na ninakaw ko ang lupang homestead ng kanyang pamilya, 20 taon na ang nakalipas. Puro kalokohan iyon. Binayaran ko iyon ng sarili kong pera. Sinusubukan niyang maghiganti sa akin, kaya sinadya niyang baguhin ang mga plano at nagtayo ng 20 metrong bakal na pader sa paligid ng aming nayon na ipinakulong kaming lahat sa loob para mamatay. Ang aming nayon ay may mahigit 300 tao at ngayon wala na kaming pambili ng pagkain. Pumunta ako para makipag-usap sa kanya at pinapalo ako ng mga tauhan niya ng ganito. Kahit patayin niya ako ngayon, ilalantad ko pa rin ang katotohanan. Lahat, makinig kayo. Ito ay recording na ang aming opisyal ng nayon, si Daniel, na nagbuwis ng buhay para ilabas ito. G. Miller, tigilan mo na ako. Babasa ko ito ng ayon sa nakasulat. Pinilit mo akong magkalat ng kasinungalingan tungkol kay Victor. Naglagay ka ng bitag upang sirain ang nayon ng Oak Ridge. Pakiusap, huwag mong patayin ang pamilya. Narinig ninyo ba iyon? Iyan ang tunay na mukha ni Ethan. Ang opisyal ng nayon na si Daniel ay gusto lang na manindigan para sa katarungan para sa amin, pero pinatahimik siya ni Ethan. Ethan, managot ka sa pagkamatay ni Opisyal Ross. Mahal, ano ang gagawin natin? Nagdala si Victor ng isang grupo ng mga siga at si Ethan ay nag-iisa sa entablado. Paano kung saktan nila ang ating Ethan? Ano ang gagawin natin? Buisit. Inapi niya tayo 20 taon na ang nakalipas. At ngayon gusto niyang apihin ang ating anak. Tara, mahal. Pupunta tayo sa venue. Ngayon, magbubuwis ako ng buhay. Bago ko hayaang apihin ng sino man ang ating Ethan. Hanggat buhay pa ako, hindi. G. Miller, totoo ba ang recording na ito? Dinukot mo ba talaga ang isang estudyanteng opisyal ng nayon? G. Miller, nagpatayo ka ba ng pader para bitagin ang mga taga nayon? Maituturing ba iyon na organisadong krimen? G. Miller, sagutin mo ng diretso ang tanong. Pabaya ba ang Apex Group na naglalagay sa panganib ng mga buhay? Lahat kumalma. Huwag itulak. Ito ay isang pakana. Mga kasamahan sa pamamahayag, masdan ninyo ang walang hiya at walang pagsisising mukha na iyan. 300 buhay sa nayon ng Oak Ridge. Ngayon, umaasa kami sa inyo na itaguyod ang katarungan. Ikaw, munting paslit. Akala mo kaya mo akong hamunin. Hihilahin ko ang pangalan mo sa putik. Victor, tapos na ang palabas mo. Tigilan mo na ang pakitang gilas. Narito ang recording. Itinatanggi mo pa ba? Dahil tapos na ang palabas. Ngayon, ako naman. Pulis! Huwag kumilos! Ibaba ang baril! Dapa! Opisyal, kinidnap nila ako. Sina Victor at Blake Sterling. Dinala nila ako dito. Hinampas nila ako at pinilit akong siraan si G. Miller. Basahin mo. Sabihin mong binayaran ka ni Ethan Miller para mag-set ng bitag para sa mga taga na yon at binantaan kang patayin ang pamilya mo. Bilisan mo at basahin. Anak, matigas ang lalaking ito. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Tatay, ano ang gagawin natin? Hindi niya babasahin iyan. Babasahin namin para sa kanya. Nagbayad ako ng malaki sa mga hacker para bumili ng pinakabagong AI software. Kapag nakuha natin ang sample ng boses, makakagawa ako ng peking recording. Pagkatapos, hindi na makapagpaliwanag si Ethan Miller. Gulpiin siya hanggang mawalan ng malay. Ang recording na nasa online ay ginawa ni Victor gamit ang AI. Sinusubukan nilang isangkot si G. Miller. Dahan-dahan lang. Isinusulat namin ang lahat. Ang dalawang iyon ay ang tunay na kriminal na nandaya sa pinagkukunan ng nayon ng Oak Ridge. Nagtayo sila ng shopping district ng illegal at niloko ang buong nayon ng 11-12 million. Opisyal Ross? Ito ang pinagsamang ulat ng pulisya na nilagdaan ng lahat ng 300 sambahayan. Lahat ay nag-iwan ng kanilang mga bakas ng hinlalaki. Ninakawan tayo ni Victor Sterling ng lahat.
Ikaw ang dapat naming pasalamatan sa pag-uulat nito sa pulisya. Huwag kang mag-alala. Tito Jorge, hindi ko hahayaang makatakas si Victor Sterling. Ito ang ulat na may pulang bakas ng hinlalaki mula sa lahat ng 300 sambahayan. Ipinagsapalaran ko ang aking buhay para itago ito sa akin, para hindi nila ito mahanap. Pakiusap, siguraduhin na makamit ng nayon ng Oak Ridge ang hustisya. Victor, paano mo gusto ang regalong ito? Nasiyahan ka? Victor, narito ang regalo mo. Nasiyahan ka na? Victor, totoo ba ang video? Magkano ang perang pinaghirapan mo ang iyong dinaya? Inagaw mo ang isang opisyal ng nayon? Krimen iyan. Magkano ang ninakaw mo? Sabihin mo sa amin. Tigilan niyo ang pag-film. Tigilan niyo ang pag-film. Peke iyan. Umupa si Ethan ng mga artista para gawin iyan. Okay. Sofia, ipakita mo sa kanya ang ebidensya. Ito ang iyong mga talaan ng pagbabayad para sa AI voice changer at ang mga transfer sa tinatawag na developer na iyong inupahan, G. King. Narito lahat ang mga ito. Hindi ko ginawa iyan. Peke ang lahat ng ito. Victor, tatanggi ka pa ba? 20 taon na ang nakaraan. Gumamit ka ng pandaraya upang agawin ang lupang homestead ng aking pamilya. 20 taon ang lumipas. Ilegal kang nagtaas ng 12 milyong piso, binupot at sinaktan ang mga opisyal ng publiko. Bawat kaso, may matibay na ebidensya. G. Miller, nagkamali ako. Pakiusap, palayain mo ako. Akala mo makokontrol mo ang opinyon ng publiko. Akala mo isang peking recording ang makakasira sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mahahabang kamay ng batas. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Huwag mo akong sisihin. Kung magiging walang awa ako, lahat umalis kayo sa aking daan. Anong nangyayari sa loob? May nangyari ba kay Ethan? Ethan, nandito si tatay. G. Miller, ma'am, mapangani po doon. Nag-aaresto ang mga pulis. Kailangan kong pumasok. Hindi ako mapapatahimik kung hindi. Nasa loob ang anak ko. Maayos naman si G. Miller. Pakiusap, huwag po kayong pumasok at lalong lalala ang sitwasyon. Sumama po kayo sa akin. Hintayin po ninyo si G. Miller sa backstage lounge. Lumayo ka sa akin. May kutsilyo. Pinapatay niya ang isang tao. Ye, Milat, enough. Hinahanap mo yan. Pulis, huwag gumalaw. Ihulog ang armas. Paano ito nangyari? Bakit nandito ang pulis? Ayaw kong pumunta sa bilangguan. Hindi ako pwedeng pumunta sa bilangguan. Gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi. Gusto mong umuwi? Mabubulok ka sa bilangguan habang buhay. Ang mamamatay tao na si Victor Sterling. Paano siya naging napakasama? Kung may nangyari man sa iyo, ano ang gagawin ko? Nanay, mga gasgas lang ito, hindi masakit. Huwag kang umiyak, mas masakit sa akin kapag umiiyak ka. Lalabanan ko siya. Binubuli niya ako buong buhay ko, okay lang. Pero naglakas loob siyang saktan ng anak ko. Kahit maging kapalit ng buhay ko, papatayin ko siya sa suntok. Tatay, huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo. Inaresto na siya ng pulis. Hindi na siya makakalabas ng bilangguan. Maingay sa labas, umabot sa Daily Cap ang shares ng Apex Group, nagdiriwang ang internet. Ethan, bakit ka nandito? Para tingnan kung patay na ako? Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Huwag kang magyabang. Wala akong sasabihin sa'yo. Hinding-hindi mo ako mapaparusahan. Hindi mo kailangang magsalita.
may ibang nagsalita. Ang anak mo, si Blake. Umamin siya kagabi. Imposible. Hindi ako ipagkakanulo ng anak ko. Nagsisinungaling ka. Para mapagaan ang sentensya, umamin siya sa lahat, kasama na noong 20 taon ang nakalipas, ninakaw mo ang lupang homestead namin. Lahat ng detalye. Ito ang utos ng paglikida dahil sa pagkalugi ng korte, pupunta ka sa kulungan, at lahat ng ari-arian sa iyong pangalan ay kukumpiskahin para bayaran ang mga investment ng mga taga-nayon. Jorge, ibenta mo ang mga baboy mo. Lahat kayo, mangutang kayo sa mga loan shark. Tapusin ang bubong ngayon, at bukas, magiging multimilyonaryo tayo. Maging ang pinakamahalaga sa'yo. Ang 3 palapag na bahay na itinayo sa lupang homestead ng aking pamilya. Ibinuhos ko lahat ng mayroon ako sa pagtatayo ng bahay na iyon. Hindi mo ito kayang gibain. Hindi. Ito ang aking pinaghirapan. Hindi mo pwedeng galawin ang bahay ko. 20 taon na ang nakalipas, noong giniba mo ang bahay ng pamilya ko. Akala mo ba darating ang araw na ito? Pera ko. Bahay ko. Dalawampung taon na ang nakalipas, noong giniba mo ang bahay ng aming pamilya. Akala mo ba darating ang araw na ito? Ang pera ko. Ang gusali ko. Maglalabas na ng hatol ang hukuman. Ang nasasakdal na si Blake Sterling ay nagkasala ng pagdukot, ilegal na pangangalap ng pondo, at pandaraya. Ang mga hatol na ito ay magkakasunod-sunod. Siya ay hinatulan ng 15 taon. Tatay! Ginawa mo ito sa akin! Ayokong makulong! Ang nasasakdal na si Victor Sterling ay nagkasala ng ilegal na pangangalap ng pondo at pandaraya at panggugulo sa publiko. Ang mga hatol ay isasagawa ng magkakasunod. Siya ay hinatulan ng 10 taon sa bilangguan. Bukod dito, dahil ang nasasakdal na si Victor Sterling ay sadyang lumabag at tumangging tuparin ang kasunduan na ibalik ang lupang homestead ni Arturo, nag-utos ang hukuman ng sapilitang pagpapatupad. Inuutusan ng hukuman ang nasasakdal na si Victor Sterling na gawin ito sa loob ng 90 araw habang naglilingkod sa kanyang sentensya sa labas ng bilangguan. Sa ilalim ng pangangasiwa ng mga opisyal ng hukuman, siya ay personal na dapat gibain ang 3 palapag na bahay na iligal niyang inookupahan sa lupang homestead. 1 araw na lampas at dodoble ang kanyang sentensya. Paano ko ito gigibain ng mag-isa? Mahal na hukom, gusto mo akong patayin. Ang Ethan na iyan ay isang kapitalista. Sadyang tinatarget niya ang pamilya Sterling. Niloko niya ang buong nayon. 20 taon na ang nakalipas. Binili ko ang lupain ng iyong pamilya sa halagang ₱1 at niyurakan ang iyong tatay sa putik. 20 taon ang lumipas. Kaya pa kitang ubusin sa sarili mong teritoryo. Magtayo ka ng logistics park at maniningil ako ng toll. Ano ang magagawa mo sa akin? Buti nga sa iyo. Ay, Lintik ka, vampira. Nakuha mo na ang nararapat sa'yo. Durugin ang ladrilyo niya. Kunin mo yan at magtrabaho na. G. Miller. G. Miller. Ang ini, mamamatay ako dito. Pakiusap, tapusin na to. Arturo. Arturo. Arturo, nakasulat ito sa itim at puti. ₱1 ang bayad sa paglilipat. Hindi ko kinuha ang lupa mo ng libre. Hindi mo man lang maisulat ang sarili mong pangalan. Anong silbi ng lupang homestead? Noong araw, binili mo ang lupang homestead ng pamilya ko sa halagang ₱1. Ngayon, iyan ang sahod mo. 1 tao, 90 araw. Bawat ladrilyo sa gusaling ito durugin lahat. Noong araw, gumamit ka ng ₱1 para bilhin ang lupang homestead ng pamilya ko. Ngayon, ang pisong iyon ang iyong bayad. Sa loob ng 70 araw, mag-isa, dudurugin mo ang bawat ladrilyo ng gusaling ito hanggang maging pulbos. Huh? G. Miller. Alam ni Victor na mali siya. Pakiusap, alang-alang sa pagiging magkapitbahay, hayaan mo siyang magpahinga ng 5 minuto. Dahil magkapitbahay tayo, Opisyal Jorge.
Sumama ka kay Victor sa panloloko sa pinaghirapang pera ng lahat. Tinawag akong kapitalista, at sinabing puro kalokohan ang sinabi ko. Hindi mo ako ginawang kapitbahay. At saka, itinaboy ang tatay ko mula sa ngayon 20 taon na ang nakalilipas. Ako, nagkamali ako noon. Nalilito ka pa rin hanggang ngayon. Huwag kang tumigil, Victor. May 500 ladrilyo ka pang tatapusin ngayong araw. 500, Ethan? Gusto mo ba akong patayin sa trabaho? Sira na ang mga kamay ko. Itinulak mo ang tatay ko sa mga bato noon. Nabiyak ang ulo niya, at bumulwak ang dugo kung saan-saan. Tapusin mo lahat ngayong araw, o kaya hindi ka kakain. Huwag tumigil sa pagbasag hanggang maubos lahat. Daniel, anong ginagawa mo? Alisin mo yan. Isang 24 oras na livestream, pinapanood ka ng lahat online habang nagtatrabaho ka. Ilalabag mo ang aking privacy. Idedemanda kita. Trabaho lang. Opisyal Ross. Pakiusap, patayin na yan. Hindi na ako makapagpakita ng mukha. Noong niloko mo ang buong nayon para sa pera, may pakialam ka ba sa reputasyon mo noon? Official Ross, hindi ba ito masyadong matindi? Ang buong lungsod ay nanonood. Sinabi ni G. Miller na ito ang nararapat sa iyo. Ha, tama lang sa kanya. Pagbasagin mo. Yan ang manloloko na nanloko ng mga tao para sa kanilang lupang homestead. Tagay, yung walang pusong manloloko, dumating na ang kanyang araw. Magaling. Nararapat sa kanya. Libre ang lahat ng beer ngayon. Para ipagdiwang ang paghahatid ng hustisya ni G. Miller, ako ang magbabayad. G. Miller, nabook ko na ang mga screen sa downtown. Ipapalabas nila ang livestream 24/7. 3 milyong tao ang nanonood ng live ngayon. Huling babala. Kung titigil ka ulit, dadagdagan ko ang oras ng iyong sentensya. Isang babala. Kung titigil ka ulit, dadagdagan ko ang oras. Bumagsak na si Victor Sterling. Tigil na ang pagpapanggap. Bumangon ka at sirain ang pader. Huwag kayong tumayo lang diyan. Tumawag ng doktor. Baka huminto siya sa paghinga. Heat stroke. Dali. Doktor, nasa panganib ba ang buhay niya? Hindi. Pagod lang ang katawan niya. E di ituloy nyo. G. Miller, kung patuloy tayong maninira, talagang mamamatay siya. Noong inapi niya ang tatay ko, pinatawad ba niya? G. Miller, hindi ko na talaga kaya. Hayaan mo na akong mamatay. Mamatay? Masyadong madali para sa'yo. Gusto kong manatiling may malay ka at maramdaman ang sakit. Ethan, huwag mong itulak ng sobra. Maaaring nakakulong ang anak ko, pero hindi walang kapangyarihan ang pamilya Sterling. Mark, dumating ka na sa wakas. Pakisamantala, iligtas mo ako. Gusto ako patayin ng hayop na Ethan. Kumuha ka ng tao para patayin siya. Mark, bakit mo ako sinaktan? Bubugbugin kita hanggang mamatay, bulag na tanga. Sarili mo ang may gawa nito. Huwag mong ibagsak ang buong pamilya Sterling kasama ka. Victor, isa kang sakuna. Dahil sinalungat mo si G. Miller, ilang pabrika ng pamilya ay kinumpis ka lahat kaninang umaga. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Tinatawag mo ba ang sarili mong nakatatanda namin? Hindi ka namin pamilya. Hindi, Mark Brenda. Pamilya tayo. Pasensya na, G. Miller. Itinapon ko na ang basurang ito sa pamilya. Pakiawa, magpakita ka ng awa. Bigyan mo ng pagkakataon ng pamilya Sterling na mabuhay. Umalis ka. Oo. Aalis na kami.
Tigil na ako sa pangbabasag. Hindi ko na kaya ito. Pupunta ako sa ospital. Tapos na ang taong ito. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Kapag nabali ang binti ko, makakakuha ako ng medical parole at makaalis sa impyernong ito. Anong ginagawa mo? Nawala na siya sa sarili. Sinasaktan niya ang sarili. Nabali ang binti ko. Dalhin niyo ako sa ospital. Hindi na ako makakabasag. Sinusubukan mong tumakas sa pananakit sa sarili, wala kang pagkakataon. Kahit sira ang binti mo, may kamay ka. Kung sirain mo ang mga kamay mo, kagatin mo ang gusaling ito para sa akin. Bendahan siya. Kapag nabendahan na, ipagpatuloy ang Nang lumuhad ako sa harap mo, nagpakita ka ba sa akin ng awa? Arturo, Sinabi ng anak ko na nakuha mo ang nararapat sa'yo. Manatili ka dyan at ipagpatuloy ang pagbasag ng mga ladrilyo. Tapos na ang oras. Lumabas ka at magtrabaho. Oras na. Lumabas at magtrabaho na. Umuulan din ng ganito kalakas 20 taon na ang nakalipas. Kay, Miller, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Paalisin mo ako sa ulan. Kung mananatili ako sa labas, mamamatay ako sa lamig. Dalawampung taon na ang nakalipas, sa buhos ng ulan, lumuhod ang aking mga magulang sa putik at yumuko sa iyo. Tumigil ka ba? Tuloy lang. Huling araw na. Nakaligtas pala ang matandang iyon. Tingnan mo siya. Para siyang multo. Buhay siya, pero sira na. 10 minuto na lang. Hindi mo pa natatapos ang pagbasag. Double ang sentensya mo. Hindi ko matatapos ang pagbasag. Mamamatay din naman ako. Hindi na ako magbabasag. Basagin mo. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo! Buti nga sa iyo. Ikaw ang may gawa niyan. Baril. May baril siya. Victor, ihulog mo ang sandata. Gusto mo pang dagdagan ng kaso? Victor, nababaliw ka ba? Walang lalapit. Kung may lalapit, paputukin ko sila. Ethan, lumabas ka dito. Itinutulak mo ba ako sa kamatayan? Kahit mapunta ako sa impyerno ngayon, isasama ko kayong lahat. Miller, ingat. May baril siya. Victor, pakawalan mo siya. Dinaya mo ang mga tao at kinuha ang kanilang lupang homestead. Wala itong kinalaman kay Daniel. Anuman ang sama ng loob mo, sa akin mo ilabas. Ako ang gusto mo? Sige, Ethan. Kunin mo ako ng kotse na puno ng gasolina ngayon din. Tapos magpadala ka ng 10 milyong piso sa ibang bansa. Kung hindi, babariin ko siya ngayon. Tapos babariin din kita. Ge, Miller. Huwag mo akong alalahanin.
Huwag mo siyang hayaang makatakas. Mahilig ka. Ethan, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka pumayag, mamamatay tayong lahat. 3. Si. Sumasang-ayon ako. Pakawalan mo si Daniel, at ako na ang magiging bihag mo. Tumigil ka dyan. Huwag kang lalapit. Akala mo ba tanga ako? 2. Victor, akala mo ba, sa pagwawagayway ng murang baril na yan, mababago mo ang sitwasyon? Tingnan mo ang iyong kinatatayuan. Ito ang ninakaw mo 20 taon na ang nakalipas. Nagpukol ka ng $1 sa aking pintuan, inapakan mo ang aking ama sa putik, at ninakaw ang lupang homestead na ito. Akala mo maaari mong pamunuan ang lupain ito, parang isang hari magpakailanman. Ako ang hari dito. Ako ang nagtayo ng mga gusaling ito. At ngayon may baril ako. Ako ang nagpapasya. Ikaw ang nagpapasya. Tumingin ka sa likod mo. Sinakop mo ang lupain ng aking pamilya sa loob ng 20 taon, at sa huli, ikaw mismo ang nagwasak nito, pamalo sa pamalo, ginawa itong mga buho. Ito ang karma. Lahat ng ninakaw mo, hindi ka iiwan ng langit kahit isang ladrilyo. Sa natitira mong buhay, mabubuhay kang parang asong gala, nakaluhod sa lupain ng aking pamilya, naghihintay ng kamatayan. Papatayin kita. Blake, ikaw na walang utang na loob. Anak ng puta. Pera ko. Daniel, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? G. Miller, ayos lang ako. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Inutusan ka ng korte na ikaw mismo ang magwasak nito. 3 minuto na lang ang natitira sa iyo. Ibangon siya. Ipinapatupad namin ang utos ng korte. Umurong. Umurong. Lahat, umurong. Ang lupang ito ay malinis na ngayon. Ang sahod mo. ₱1. Mga gusali ko. Ang 12 milyong piso ko. Wala na ang lahat. Lahat. Si Victor. Nawalan na ng bait. Ethan, ikaw pala. Sinira mo ako. Dalhin mo siya. Hindi ako aalis. Ito ang lupa ko. Nariyan pa ang gusali ko. Hindi ako aalis. Ha? Buti nga sa'yo, mahilig kang bumili ng lupa sa $1, di ba? Kunin mo ang $1 mo at magsisi ka. Manloloko! Vampira! Mabulok ka sa bilangguan! Ethan, pakiusap. Bitawan mo ako. Ibibigay ko ang buhay ko sa'yo, okay? G. Miller, tapos na. Oh, tapos na. Cancer na 20 taon. Sa wakas, natanggal ng malinis. Tatay, nanay, handa na ang hapunan. Tikman mo ang luto ko at tingnan kung nawala na ang husay ko. Siyempre. Kahit anong lutuin ng anak ko, ay ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Tatay, tapos na ang papeles ng lupang homestead. Nasa pangalan mo na ito ngayon. Tatay, ang bariyang ito ay 20 taon ng dugo at luha. May interes. Nabawi namin ang puhunan. Paano natin haharapin ang interes? Ikaw ang bahala. Anak, Bumalik na ang ating tahanan. makakapahinga ka na. Tatay, nanay, sa loob ng 20 taon, lumaban ako ng todo doon para sa mapayapang pagkain na ito ngayon. Mula ngayon, hindi na kailangang matakot ang pamilya natin. Isang tagay para sa inyo, nanay at tatay. Iyan ang tamang tagay. George, ikaw, anong ginagawa mo dito? Tatay,
Huwag kang matakot. Arturo, kaming mga matatanda ay naririto para sa buong nayon upang humingi ng tawad kay Panginoong Miller. Mila. Si Victor at Blake Sterling ay nahatulad na. Noon, masyado kaming duwag upang ipagtanggol ang inyong pamilya. Ngayon, lahat ay pumunta dito ng taos-puso upang humingi ng tawad at tanggapin kayo pabalik sa nayon. Arturo, noong kinuha ni Victor Sterling ang inyong lupa, tumayo ako roon at walang sinabi. Ngayon, binabayaran namin ito. Talagang alam naming mali kami. Panginoong Miller, noon bulag kami. Pinanood namin si Victor na saktan kayo at walang ginawa. Pumunta kami upang yumuko at humingi ng tawad ngayon. Taos puso kaming humihingi ng tawad. George, tumayo ka. Lahat kayo, tumayo. Mahal, ang espiritu ng iyong ama ay sa wakas ay makapagpahinga ng payapa ngayon. Ang mga sama ng loob ng nakaraan ay nabura sa harap ng larawan ng aking lolo ngayon. Nanay, tatay. Bukas, ihahatid ko kayo pa uwi ng may karangalan, pabalik sa nayon ng Oak Ridge. Sindihan. Tatay, nanay, dahan-dahan. Ethan, tumayo ka. Mahal ang suit na ito. Huwag mong damiin. Tatay, sa harap mo, lagi akong magiging anak mo, ang kailangan mong protektahan. Uuwi na tayo ngayon. Mukhang malinis at maayos. At nakaistilo. Arturo, pasensya na. 20 taon na ang nakalipas. Hindi ko napigilan si Victor. Hindi ako karapat-dapat tawaging tao. George, ano ang ginagawa mo? G. Miller, Gang, Miller. Maligayang pagbabalik. King, Miller, pasensya na. Sir, Ma'am. Marami na kayong pinagdaanan. Tatay, nanay, ang nakaraan ay nakaraan na. Umuwi na tayo. Oo, sa bahay. Tatay, nakauwi na tayo. Nakuha na natin ang bahay. Sa wakas, tayo'y nakaganti. Tatay, nakita mo ba? Tatay, nakita mo ba? G. Miller, narinig lang namin sa korte. Lahat ng ari-arian ni Victor na liquidate na. Ang pera ng mga taga-nayon na ninakaw ay babalik lahat sa account nila bukas. Tsaka, ang hiring office ng Logistics Park ay puno ng mga taga-nayon. Si Official Ross ang nag-aayos ng mga sign-up. Tatay, nanay, huwag umiyak. Bukas, ang mansyon natin ay itatayo dito. Gusto kong makita ng buong nayon. Ang pamilya Miller. Babangon muli.